The Great Tribulation, meaning the outpouring of the wrath of God. Yung pagbubuhos ng puot ng Diyos sa sangkalupaan. In fact, yung langit na pinanggalingan ni Lucifer, ganun din, susunugin din yan. So maraming mga tao nang isip nila ay akala, dito lang ang buhay mo. Kung ang buhay mo, ang isip mo'y taga rito ka lamang, ikaw na pinakakawawang tao. You are the most miserable person. Kasi the judgment of God ay darating at darating yan. And ito nga, madalas yung naririnig at nakikita natin yan, na by 2030, lahat ay magbabago na yan. In fact, mayroong declaration sila, ang World Economic Forum na higit na makapangyarihan kaysa United Nations. Nag-declare na sila na this world will never be the same again. At gagawin nilang berde ang mundong ito. So kung hindi ko alam kung anong isip ng bawat isa, I hope God will pour out His mercy sa bawat isa upang sa gayon ay hindi masayang yung nag-iisang buhay mo. Kasi sinasabi ng Panginoon, we are just pilgrims and strangers in this world. Pakiclick mo yan, Harold. Tayo ay manlalakbay lang sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Why? Bakit kaya susunugin ito ng Diyos ang buong mundo? Kasi nga, inagaw ni Satanas ang pamamahala dahil sa pagsuway ng unang tao na si Adan. Kaya dahil dito ngayon, talagang susunugin ng Diyos ang buong sangkalupaan hanggang sa ilalim nito. Okay, pakiclick yan. Sabi niya, we are just pilgrims and strangers on earth. Tayo ay manlalak, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Abstain from fleshly lust which war against the soul. Ano ito? Meaning the loving the word and the things that are in the word. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ng sanlibutan, walang iba kundi si Satan. Pakiclick yan. So God will judge the whole world. Okay? Sa Corinto, sinabi niya dyan, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Kung patuloy na binubulag niya ang kaisipan na maraming mga tao, upang sa gayon, may divert yung kanilang isipan at puso sa mundong ito at sa mga bagay sa mundong ito. Ulitin ko, hindi masama na ikaw ay sumagana at yumamang ka, pero ano bang pundasyon ng buhay mo? Ano bang investment ng buhay mo talaga? Kung ang investment ng buhay mo ay para lang dito sa mundong ito, you are wrong. Malaking problema mo yan. Now, nandito ang ilang pang mga part of the wrath of God, yung puot ng Diyos. In the book of Revelation, okay, chapter 9. Reading from verse 1. Sa New Living Translation, upang sa gayon ay, actually, napakarami ito. So, this is the declaration of God na hindi na pwedeng baguhin yan. Ano man ang sinasabi ng Diyos, iyan ay Kanyang gagawin talaga yan. In His time, at tayo ay malapit na yan. Now, minsan pinalabas natin dito na ayon doon sa resulta ng meeting ng World Economic Forum na ito pinangunahan ng ilang mga makakapangyarihang tao sa buong mundo, mas makapangyarihan pa sila kaysa sino mang presidente ng bawat bansa, mas powerful pa sila kaysa kay Trump o kay Putin. At lahat ng mga politikong ito'y sumusunod lamang sila sa kanila. The fifth angel blew his trumpet, and I saw a star that had fallen to earth from the sky. And he was given the key to the shaft of the bottomless pit. When he opened it, smoke poured out as though from a huge furnace, and the sunlight and air turned dark from the smoke. Then locusts came from the smoke and descended on the earth, and they were given power to sting like scorpions. Now, actual ito na mangyayari ito.
They were told not to harm the grass or plants or trees, but only the people who did not have the seal of God on their foreheads. Sino ang sasaktan, sinong sisirain? Hindi yung mga halaman, hindi mga puno, kundi yung mga tao na walang tatak ng Diyos. Okay, next verse. They were told not to kill them, but to torture them. Hindi ka muna papatayin. They were told not to kill them, but to torture them for 5 months with pain, like the pain of a scorpion sting. In those days, people will seek death, but will not find it. So dahil sa kahirapan ng katawan mo, hahanapin mo ang kamatayan, pero hindi darating sa iyong kamatayan, dahil parusa ito ng Diyos sa buong mundo at sa sangkatauhan, na pahihirapan muna niya ang mga tao because of the disobedience, bago sila dalhin sa lake of fire. I hope magkaroon ka ng pagkaunawa dito para makita mo kung ano ang naghihintay sa iyong hinarap sa lalong madaling panahon. Next verse. The locusts looked like horses prepared for battle. They had what looked like gold crowns on their heads, and their faces looked like human faces. They had their hair like women's hair, and teeth like the teeth of a lion. They wore armor made of iron, and their wings roared like an army of chariots rushing into battle. They had tails that stung like scorpions, and for 5 months they had the power to torment people. Their king is the angel from the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek Apollyon, the destroyer. The first terror is past, but look, 2 more terrors are coming. Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice speaking from the 4 horns of the gold altar that stands in the presence of God. And the voice said to the sixth angel who held the trumpet, "Release the 4 angels who are bound at the great Euphrates River." Then the 4 angels who had been prepared for this hour and day and month and year were turned loose to kill 1/3 of the people on earth. I heard the size of their army, which was 200 million mounted troops. And in my vision I saw the horses and the riders sitting on them. The riders wore armor that was fiery, red and dark blue and yellow. The horses had heads like lions, and fire and smoke and burning sulfur billowed from their mouths. 1/3 of all the people on earth were killed by these 3 plagues, by the fire and smoke and burning sulfur that came from the mouths of the horses. Their power was in their mouths and in their tails, for their tails had heads like snakes, and the power to endure people. I hope maintindihan nyo ito. God will give you the understanding na hindi magtatagal ito ang mangyayari. Okay. Next verse. But the people who did not die in these plagues still refused to repent of their evil deeds and turn to God. They continued to worship demons and idols made of gold and silver, bronze, stone, wood idols that can neither see, nor hear, nor walk. So hindi ito rebulto pinag-uusapan, might be the riches, the gold. Kasi ito ang sinasabi niya rito. So yun ang kanilang isipan pa rin hanggang sa mga panahong yan. I hope God will pour out His mercy and goodness for you to repent, to lead you to repentance. Next verse. And they did not repent of their murders, of their witchcraft, or their sexual immorality, or their thieves. Na mahaba masyado ito. Pero gusto ko lang imulat ang bawat isa sa inyo. Dahil ito'y gagawin ng Diyos,
Makinig kayo mabuti. Ito ang dahilan kung bakit inihanda yung katawan na yan ni Kristo Jesus. Upang ang tao ay may reconcile sa Diyos at huwag dumating sa ganitong punto. Pero may kondisyon ng Diyos, kailangan ang tao ay mag-repent siya, magbago, and be converted to Jesus Christ. Maganda na kayong lahat ay naririto. Pero hindi ibig sabihin na nandito ka, iligtas ka. Paano malalaman ng tao ligtas ka? Ibig sabihin, totoong nag-repent ka, converted ka kay Jesus Christ, nasa iyo ang Holy Spirit. Ano ang resulta sa buhay ng tao na sa kanyang Holy Spirit? May mga disciples. Wala nang usapan pa dyan. Wala nang ibang mga, kung ano-ano mga reason dyan. Kasi yan lang magpapatunay na ang tao ay tunay na anak ng Diyos. Now, kailan ito mangyayari? Makinig kayo mabuti. Kasi nga, dineclare ng Diyos from the very beginning, pakiklik nga yan, na yung katawang yan sa Amplified ba yun? Sinabi, inihanda yung katawang yan. Doon sa Hebrews chapter 10, verse 5, yung katawang yan ay inihanda. Hence, when He, Christ, entered into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but instead you have made ready a body for me to offer. So ang tanging kaligtasan lamang ng tao dito is through the body and the blood of Christ. Hindi relihiyon. So kung paniniwala mo relihiyon, mali ka. Kung paniniwala mo maliligtas ka dahil nasa Hope Church ka, mali ka din. Hanggat hindi nakikita ang resulta ng kaligtasan o ang pananahan ng Diyos sa iyo, wala kang kaligtasan. Walang kaligtasan ng tao. Dahil ang tagapagligtas, walang iba kundi ang Diyos. At ang gagamitin niya para iligtas ang tao ay yung katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Pero kailangan ng tao mag-repent siya. Bakit? Kasi ang nakatira sa puso ng tao, walang iba kundi ang evil spirit mula pa sa tiyan ng kanyang nanay. So the first thing na gagawin ng Diyos sa kanya, palalayasin muna niya yung evil spirit na nakatira sa puso niya. Kailan? Kung ang taong ito ay magpapatira pa siya under the Lordship of Jesus Christ. And then, doon magsisimula na ang Diyos ay kikilos siya para palayasin muna yung evil spirit na nasa puso ng tao. Then, papalitan niya ito ng Holy Spirit. At kapag pinalitan ng Holy Spirit, siya ngayon ay maging tirahan ng Diyos. Now, ano ang purpose nito? Kasi ang Holy Spirit, yan lang ang magdadala sa iyo sa rapture. Yan. Walang ibang magdadala sa, hindi ka pwedeng madala sa rapture dahil nandito ka. Ang magdadala sa rapture, walang iba kundi ang Holy Spirit. Paano malalaman ng Holy Spirit ay nasa tao? Well, ang buhay niya ay pinakikilos ito ng Holy Spirit para masunod ang Diyos. Ano ba gusto ng Diyos? Maligtas ang mga tao to preach repentance and make them a disciples of Jesus. Saan ito magsisimula? Sa iyong pamilya. Kamag-anak mo. Kasama sa trabaho. So makikita mo na yan, ikaw mismo makapagsasabi kung ikaw ay totoong anak ng Diyos o hindi. Yan ang dahilan kung bakit dumating yung katawan ni Kristo. Upang ang Diyos na hindi tumira sa buhay na maraming mga tao in the Old Testament ay titira sa puso ng tao dahil nung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli yung kanyang katawan, siya na yung Diyos at siyang nagbibigay o nagpapadala ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit na ito, yun ang magdadala sa bawat anak ng Diyos to present and meet Jesus Christ on the air. Hindi dahil mabait ka, ulitin ko, hindi dahil nandito ka. Maliwanag ba? Holy Spirit ang magdadala. The Holy Spirit will present you to meet Jesus Christ. Siya ang magdadala. Dahil papalitan muna niya yung ating katawan in the twinkling of an eye. Sa isang kisat mata, papalitan niya ito. Now, ang tanong dito ngayon, ano ang kalagayan natin ngayon? Baka matagal pa. Anong sinasabi ng Romans chapter 13, verse 11? Pakiklik yan.
And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Ayan, sleep meaning pabaya ka sa buhay mo, paatid-atin ka, pero hanggang diyan ka lang. Walang ginagawang Diyos sa'yo dahil wala naman ang Diyos talaga sa'yo. Ano ang laman ng isip mo? Well, it's all about material things. Money, the wealth of this world, sasakyan, bahay. Anong investment mo? Ang investment mo ay para sa iyong sarili. You are not investing in the kingdom of God. Anong dahilan? Sapagkat hindi ka pa anak ng Diyos. Kawawa ka. Sabi mo sa katabi, pag naiwan ka, kawawa ka. And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Napakita ko sa inyo, ano ang sitwasyon sa panahon natin ngayon sa buong mundo? Well, lahat ng mga political leaders ay magulo. Mula sa Amerika, Europa, Russia, China, India, wag ng Pilipinas, mali lang to. Africa. Bakit? Kasi this is the move of the Antichrist. Paano ito? To push the people para sa gayon ma-inspire ang mga tao na maghanap ng isang leader sa buong mundo na magbibigay ng kunwari kapayapaan, kasaganan at security. And that is the Antichrist. That is the Antichrist. So, ipipresent nila ngayon ang kanyang sarili na he's a good leader. Revelation chapter 13, mula sa verse 1, I hope God will give you the understanding. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea. The word sea, meaning the people. So, ang mga tao ay ipupus nila na magkaroon ng isang leader na magdadala ng kapayapaan, security, and prosperity sa buong mundo. But this is a false peace. False security. Kasi papakilala niya na siya yung solusyon. Lalabas niya, nakala mo si Christ talaga siyang Messiah. Kaya tinawag siya na Antichrist. And I stood upon the sand of the sea, meaning people, and saw the beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, meaning the nations and leaders. And upon his horns, 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. Okay, para maintindihan nyo ito. Eh, maraming mga bishops na akala nila yung sa theology, itatatak sa right hand or sa forehead. Sabi ko sa kanila, hindi literal na right hand or forehead. Yung right hand, ang ibig sabihin yan, aalisin yung karapatan mo bilang tao. Aalisin din yung iyong sariling desisyon. Bakit? By 2030, ikaw na tao, wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Dahil yung cellphone mo na yan, yung connection na yan, sa katawan mo ilalagay na nila ito. So lahat ngayon ng information sa trabaho mo, pera mo, lahat-lahat nandoon. So pipindutin nila, mamomonitor nila kung ano ang ginagawa mo at kung ano yung sinasabi mo. Alam nila kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Kaya sinabi sa Revelation chapter 13, ang sinumang walang tatak at ayaw magpatatak, papatayin din sila. So, ito ay simula pa lamang. Wala pa ito yung mga binanggit ko nung nakarang linggo at ngayon lang about that great tribulation. So, bakit magra-rapture? Makinig kayo mabuti. The move of God, from the very creation, before the creation pala, inihanda yung katawan ni Kristo. Bakit niya inihanda? Sapagkat alam na ng Diyos, God is an all-knowing God, na si Adan ay hindi talaga makakasunod sa Diyos
sapagkat siya ay katulad din ng maraming tao na pag binigyan siya ng konting authority, hindi Diyos ang lalapitan niya, kundi sarili niya. Sa kanya siya magtitiwala. So ganyan ang ginawa ni Adan. Nabuhay siya na wala ang Diyos. So lahat ngayon ng parusa sa tao na ilagay sa kanya dahil kay Adan, nagkaroon ng pagkakataon si Lucifer na pumasok sa mundong ito kasama ang lahat ng mga bilyon-bilyong mga demonyo na ngayon ay inilagay sa puso ng tao mula panahon ni Adan. So lahat ng mga tao na nabubuhay, anuman siya, mahirap, may pinag-aralan o wala, ang nakatira sa kanya ay evil spirit. Dahil dito ngayon, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Dahil ayaw ng Diyos na ang lahat ng tayo mapahamak. Anong ginawa niya? Ang katawan ng Panginoong Hesukristo, inihanda ito upang gawing sakripisyo para pangtubos sa mga tao na narimata ni Satanas at ito'y nakatakda sila sa impyerno. Kaya anumang relihiyon na yan, gawa ni Satanas ito na dayain ng mga tao, lahat ng relihiyon. Lahat. So anumang relihiyon yan, hindi yan sa Diyos. Bagamat ginagamit nilang pangalan ng Panginoong Hesus, pero hindi sa Diyos yan. Dahil dyan ngayon dumating ang katawan. Ano ang purpose? Para mamatay, sacrifice for redemption. Upang ang tao may reconcile ito sa Diyos. At pag na-reconcile ang tao sa Diyos, ang Diyos na hindi tumira doon kay Adan, ang unang tao, ay titira na sa tao. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, nung siya mabuhay na maguli yung kanyang katawan, pakiklik yan sa John, kung ano ang ginawa ng Diyos sa Genesis, nung sinabi ng Panginoon, after forming a man out of the dust, hiningan niya ito at sinabi niya, nagkaroon ito ng buhay na kaluluwa. Pero wala ang Diyos pa doon. So the same pattern ang ginawa ngayon ni Jesus Christ. Dahil ang tao may kaluluwa, anong ginawa niya? Matapos ng mga tao ito'y mag-repent, ito yung mga unang mga disciples at naging apostol. And when he had said this, he breathed on them, tingnan niyo mabuti ha, and said unto them, receive ye the Holy Ghost. So anong tinanggap nila? Banal na Espiritu. Bakit? Kasi may kaluluwa na sila. Ikaw may kaluluwa ka, ngunit walang banal na Espiritu. So saan pupuntang kaluluwang yan? Habang nandito ka sa mundo, kapag buhay ka pa, pagdating ng tribulation, lahat ng ito'y mararanasan mo. At the end, dadalhin din sa lake of fire ang iyong kaluluwa. Now, ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus Christ. For the redemption. Dahil gusto ng Diyos na may reconcile ka sa Kanya upang ang Diyos ay tumira sa iyo. Yan ang problema ng mga tao na bubuhay na walang Diyos sa kanila. Ephesians chapter 2, nung sinasabi niya, and you become a dwelling place of God by the Holy Spirit. So kapag ang Diyos ay tumira sa iyo, nasa iyo ang Holy Spirit, ano ang mangyayari sa iyo? Preach repentance. Make the people the disciples of Jesus Christ. Kasi yan ang purpose ng Diyos kung bakit Kanya ililigtas. Hindi para kumita ka. Hindi para magkaroon ka ng sakyan, ng bahay. No. Hindi masama yan. Kahit na ba lahat ng sasakyan nasa iyo. Pero anong mangyayari yan? Kung ikaw papunta rin naman doon sa apoy ng impyerno. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Ano ang makikita sa iyo kapag nasa iyo ang Holy Spirit? Making the people the disciples of Jesus Christ. Preaching repentance. Upang ang mga tao magbago sila. Saan magmumula? Sa iyong pamilya, asawa, magulang, anak, kasama sa trabaho, kasama sa school. Yun ang gawa ng Holy Spirit. So hindi ka nabubuhay para sa iyong katawan. Kasi kung nabubuhay ka para sa iyong katawan, kawawa ka. Dahil mapapahamak ka lamang. Now, ang tanong, kailan mangyayari ito? Paano natin malalaman? 1 Thessalonians. Alam mo ito kung anak ka ng Diyos. Alam mong darating na si Jesus Christ. Alam mong malapit na yung rapture kung totoong nasa iyo ang Holy Spirit. Pero kung walang Holy Spirit sa'yo, bagay wala ito sa'yo,
sige ka lang sa pag-aaral, barkada, trabaho ka, invest ka ng invest para sa iyong katawan. Hindi mo alam, mapapahamak ka na pala. Okay. Hallelujah. 1 Thessalonians, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Hindi ko na kayo kailangang sulatan. Bakit sinabi ito ni Paul? Next verse. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Sino magsasabi sa iyo na si Jesus Christ ay darating na? Holy Spirit. So kapag nasa iyo ang Holy Spirit, the Holy Spirit will inspire you and tell you, oh, we are about to meet Jesus Christ. Bakit? In the book of Revelation, last chapter, ang sabi niya, and the Spirit and the bride say, come Lord. So ang tao na nasa kanyang Holy Spirit, nananabik yan dahil sinasabi ng Holy Spirit sa kanya, darating na si Jesus. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, busy ka sa iyong sarili, busy ka sa bahay, busy ka sa lakwatsa, busy ka sa pera, busy ka sa lahat ng yan, hindi mo alam na mapapahamak ka pala. See? Revelation, last chapter. And the Spirit and the bride say, come. So bawat anak ng Diyos, if you have the Holy Spirit, then the Holy Spirit will keep on telling you, Jesus Christ is coming very soon. I am about to present you to meet Jesus Christ on the air. Pero kung hindi ganito ang nangyayari sa meaning, hindi ka anak ng Diyos, you need to repent. Ask God for His mercy. Hingin mo ang awa ng Diyos. Oo, nandito ka, pero hindi ka totoong anak ng Diyos. Sayang ang panahon na nandito ka. Dahil kung totoo kang anak ka ng Diyos, ang Holy Spirit magsasabi sa iyo yan. Wala nang kwentuhan. The Holy Spirit will tell you. Okay, go back to Thessalonians. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Paano pagdating ni Kristo? Parang magnanakaw ito. Isang kisap mata lamang ang rapture. In the twinkling of an eye, yan yung rapture. Magugulat ka na lang. Maaring asawa mo, wala na sa tabi mo. Anak mo, magulang mo, wala na. Bakit? Na-rapture na yan. Now, ikaw kaya, nag-usap na ba kayo ng asawa mo kung saan patutungo yan? Ikaw. Kaya nang tanong, tuloy nga natin yan. For when they shall see peace and safety, okay lang kasi okay naman ako sa trabaho ko. Okay naman ako kasi may bahay ako binigay na sa akin ng nanay ko. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Hindi sila makaliligtas. Walang tao makaliligtas. Kapag ang tao ay naiwan sa rapture, makinig kayo mabuti, huwag na yung Antichrist. Ang darating dito is the Great Tribulation, ang pagbubuhos ng buhod ng Diyos sa buong sangkatauhan at sa buong mundo. Ang tanong, hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Tapos na. Tapos na. Dahil pag-rapture, ang Holy Spirit dadalhin na yun sa taas. Wala na yan dito sa mundo. Paano mo malalaman ngayon? Na listen, kailan mangyayari? Ano sabi ng Panginoon? When the numbers are complete. Kapag nakomplito na yung ililigtas. I hope dapat kasama ka dyan. Dahil kung hindi ka kasama, madaling magligtas ang Diyos. Madali siya magligtas ng iba dahil ayaw mo, you rejected the grace of God. Okay, pakiklik yan sa Romans. Kapag kumplito na, okay. For I would not, brethren, that you should be ignorant. Paul was speaking under the anointing of the Holy Ghost with revelation and wisdom. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit. Para huwag kang maging tuso para sa iyong sarili. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become
in. Ano ito? Kasi ang rapture ay para lamang ito sa church, Gentiles. Hindi kasama ang 144,000. Hindi kasama yan. Ang tanong dito ngayon, kasama ka kaya sa bilang na ito? Iyan sa inyo ang kasama sa bilang na ito. Bakit? Bakit magra-rapture? Dahil darating yung puot ng Diyos sa mundong ito. Darating at darating yan. Sa New Living Translation, I want you to understand this mystery. Paano malalaman? Na magra-rapture, kukumplituhin na ng Diyos ang numbers ng mga maliligtas. Ulitin ko, kasi may bilang din ang mga tao na ililigtas ng Diyos through the death and the blood of Jesus Christ. Eh, paano nandito ako sa Hope Church? O nga, nandito ka sa Hope Church, but you are so stubborn. Ikaw ang nasusunod doon. I'm sorry. Ikaw ang nasusunod eh. You refuse to repent. Ayaw mo talagang magbago, so I'm sorry. Wala akong magagawa. Wala rin magagawa ang Diyos. Because God is righteous. Pero sa mga tao, kahit anong sama ng buhay mo, when God poured out the goodness, dinala ka niya sa point of realization and you repent. Well, God bless you. Sabi mo, God bless you. Minahal ka ng Diyos, hindi dahil sa kung ano ka man. Minahal ka ng Diyos dahil naawa siya sa iyo. Amen? Iniligtas ka ng Diyos dahil lang sa kanyang awa. I want you to understand this mystery. Paano malalaman ngayon yan? Dear brothers and sisters, so that you will not feel proud about yourselves. Some of the people of Israel have hard hearts, but this will last only until the full number of the Gentiles comes to Christ. Alam niyo ba, ang lagi kong hinihiling sa Diyos, umiiyak ako niyang Panginoon, sa lahat ng mga tao na dinala mo dito sa church, hinihiling ko sa iyo, kung maaari, wala ni isa man ay mapahama. Pero albang malay ko, ikaw ang gumagawa ng decision, hindi naman ako. Ikaw ang gumagawa. Hindi ako. Ang trabaho is to preach the pure word of God. And by the grace and the mercy of God, according to His enabling grace, ay madala ko kayo sa banal na Espiritu. But, of course, ang decision ay nasa bawat isa sa inyo. Wala akong magagawa. Kaya hiningi ko sa Diyos, Lord, just your mercy and your goodness. Pour out your goodness, Lord, that will lead the people to true and complete repentance. Makinig kayo mabuti. May mga taong nakatakda sa kaligtasan dahil hinahanap nila at nananabik sila sa Diyos. May mga taong nakatakda rin sila sa kaparusahan dahil they refuse God at nagiging patuloy na matigas ang puso nila. Ang instruction ng Panginoon, very simple lang, repent, be converted to Jesus Christ, so that your sins may be blotted out. Mapalitan yung pagkatao mo. And the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, meaning restoration and reconciliation. So pagpasok ng Holy Spirit sa iyo, dapat marami kang disciples. Pero kung wala, ibig sabihin hindi totoo yan, na magbago na. Magbago. Habang may panahon pagdatitira. Kailan magaganap ito, ang rapture? Kapag nakumplito na ang bilang ng mga Gentiles. Sino ito yung mga Gentiles? Hindi mga Hudyo. Walang dugong Hudyo. Tayo yun. Chinese man, Amerikano, European man yan, Muslim man yan, sino man yan. So maaaring, hindi ko alam. Anytime, pwede makumplito ito. Kasi, alam niyo kung bakit? Hindi lang naman tao ang nagpipreach ngayon. Pati angel ay nagpipreach din. Pakiklik kayo in the book of Revelation. Pati angels ay nagpipreach na ngayon din. All over the world. Para maintindihan ninyo, hindi lahat ng tao kaya gawin ito. Revelation. Chapter 14. Hallelujah. And I saw another angel flying through the sky, carrying the eternal good news to proclaim to the people
who belong to this world, to every nation, tribe, language, and people. So angels, nagpipreach, makinig kayo. Kaya ko nasasabi ito mula sa salita ng Diyos, nung ako'y ma-born again, walang taong nag-preach sa akin. Walang taong nag-preach sa akin. Alam ko na awa lang ang Diyos sa akin. Iniligtas niya ako dahil naawa ang Diyos sa akin. Ngayon, sa iyo, maraming nagpipreach. Maaring ito ay kapatid mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, asawa mo. Pero ang tanong, ano ang response mo ngayon diyan? Ano ang tugon mo dito? Ikaw ba ay talagang nagbago? Repented and converted to Jesus Christ? Walang ibang pag-asa ang tao. Ulitin ko, maganda na tayong lahat ay naririto. Pero sinasabi ko sa inyong katotohanan, pag hindi ka nagbago at converted kay Jesus Christ, mapapahamak ka rin. Dahil walang Holy Spirit. Ano ang patunay na nasa yung Holy Spirit? May mga disciples. Bakit? Kasi yan ang resulta ng buhay na may Holy Spirit sa Kanya. Invest your life to God. Invest mo yung buhay mo sa Kanya habang may konting panahon pa na natitira. Hindi natin alam kung kailan makukumplito yung numbers ng mga Gentiles. Anytime, maaaring mag-rapture yan. Kasi, hinihintay lang ng Diyos na makumplito yan. Alam ko ang Diyos ay may takdang oras para sa Kanya na siya lang ang nakakaalam. Pwedeng iligtas ng Diyos ang mga tao dahil ikaw marahil, nireject mo siya. So maaring kapitbahay mo marahil, iligtas na dahil ikaw sana yan. Pero dahil nireject mo siya, you refuse to repent and to be converted to Jesus Christ. So ibang tao ang kanyang ililigtas. Naalala ko nung ako iligtas ng Diyos, nasa loob ako ng bilangguan, walang nag-preach sa akin. Can you imagine that? And the rest is history. Bakit? Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung mga tao na sa Kanya ay nananabik. Yung mga tao na walang ibang hinahanap kundi ang Diyos. Diyos lang ang hinahanap. Concern ka ba sa iyong pamilya? Huwag sa reliyon. Ang concern mo dapat ay hindi sa paraan ng tao, not bloodline, kundi ang concern mo dapat, saan kaya patutungo itong nanay ko? Saan patutungo itong tatay ko? Saan patutungo itong aking kapatid? Maliligtas kaya ito? Hindi kaya siya mapupunta sa impyerno? So tanungin mo yung sarili mo, ano ba ang concern mo sa buhay mo? Hindi na magtatagal ang mundong ito. This world, ang mundong ito ay hinog na para sa parusa ng Diyos. Wala nang mapupuntahan ng tao ngayon. This world is ripe for the judgment of God. Wala na tayong ibang makikita pa. Wherever you go right now, alam niyo mga tao ngayon, chaotic ang buhay. Ikaw, ano ang hinahangad mo sa buhay? Anong ninanasa mo para sa iyo? Mapalad ko kung ang ninanasa mo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na baka pag ikaw ay naiwan, makinig kayo, wala kang pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Bakit wala ng pag-asa? Tapos na ang grace ng Diyos. So, unahin mo sarili mo. Kung may pamilya ka, asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo. Huwag mo nang tingnan masyado na investment mo, magkakaroon ako ng ganito, sasakyan, bahay, ganito. Baka hindi na dumating yan. At kung dumating man yan, di praise the Lord, okay lang yan. Okay lang yan, pero dapat ang pundasyon ng buhay mo, every day of your life, nabubuhay ka, you are existing for Jesus Christ. Amen? Amen? Hallelujah. Preach repentance. Ipangaral ang pagbabago for the remission of sin in the name of Jesus Christ. At gawing alagad ni Jesus Christ ang mga tao mula sa iyong pamilya, asawa, kapatid, magulang, kasama sa trabaho, kasama doon sa school. Preach repentance. Bakit? Kasi once na nakumplito na yung numbers, wala nang pag-asa ang tao. Kahit sino pa yan siya. I hope bawat isa sa inyo dumating kayo sa point of realization to repent and to be converted to Jesus Christ. At siya lang maglalagay ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang magdadala to present us to meet the Lord Jesus Christ in the air. Walang iba. Hindi kaya ng tao ito. Amen? Hallelujah. Father God, we praise and worship you, Lord.